each and everyone. Welcome sa atong midweek service. And again, nagpadayon ta mga igsoon sa atong series sa Biblical Prosperity, ika-99 na. Nato nga pag-study sa Biblical Prosperity, hoping na igabot anig 100, makatilaw na ta sa prosperity mga igsoon in a biblical way. May bawaan ng biblical prosperity kay mo endure. Protected by God. No? And it's heavenly. Dili siya magsugod sa kwarta. Magsugod siya sa karakter. Muna'y kalainan mga kaigsunan. Magsugod sa karakter, then God will bless you, entrust you with material wealth so that you can use properly the material wealth knowing and understanding the will of the Lord is. Muna'y nakanindot. Muna makapahimaya gyud ta sa Ginoo, makabalik ta sa angay natong ibalik sa Ginoo tungod kay nakahibaw man ta that everything came from the Lord. Amen? Pero kung ang imong earthly riches nagikan kintahay sa imong paningkamot, nagikan kintahay sa imuhang abilidad, na-bribe ka sa yawa, and it will draw you away from the work of the Lord. Unya, ang buluhaton sa Ginoo mahimong burden para nimo. Ang mga offerings diha, ang mga buhatonon, mga ministry diha nga naa available sa church, mahimo ng burden para nimo. Mahimong burden. No, lahi na siya mga kaigsunan nga nag-una ang burden. Then ni-commit ka sa imong kinabuhi. Kaysa sa dihang gi-bless ka na burden na hinuon nimo ang buluhaton. Baliktad siya. Nagyapoy burden, pero lahi na nga burden. Nahimo naman siyang bugat. So, sa di ba ta mo padayon, mag-ampo ta. Let's all stand please. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again tonight, we are asking you, Lord, to bless us with wisdom and enough understanding for the message tonight. And we acknowledge your presence, O God, as you promised, nga kung dunay usa o duha nga magpundok para sa imong ngalan, naa ka sa tunga niini. And we are so grateful for that promise, and we are so grateful for the privilege that we could be able to understand your message, O God, through the help of the Holy Spirit within us to teach us and to help us remember every time we needed it. And thank you, Lord, for the opportunity. Again, I am asking you, Lord God, to use me tonight for your glory. In Jesus' name, amen. You may take your seat, please. The title of this message is Prosperity in Christ Alone. Prosperity in Christ alone. Dili ni siya plus you, dili ni siya plus them, dili ni siya plus unsa pa diha, but kung tinuod gyud, gusto gyud nimo ang tininuod, pure, genuine, pure na genuine pa mga igsoon nga prosperity nga kanang magpabilin gyud siya hantod sa imong generation, it must be from Christ alone. Dapat siya ra gyud ang tinubdan, siya ang naghatag, siya ang nagprotect, siya ang imong gipahinungdan, gipasalamatan, tanan mga kaigsunan, sanglit. Wa may ato diri. Usa na kadako kayong reason nganong dili ta angay magpasigarbo sa atong unsay kaya nato, magpasigarbo kung unsay naabot nato, magpasigarbo kung unsay na-possess nato, kay bisag unsaon pa nagtuki-tuki sa kamatuoran pinaagi sa pulong sa Ginoo, walay ato. Usa ka pagpamatuod na nga way ato, inikamatay nimo hala dad-ana tanan. Dad-ana tanan. Di man pwede. Mahabilin magyuna. So kung iya na sa Ginoo, ikalipay na sa imong generation. Pero kung dili nagikan sa Ginoo og imong gibaligya ang Ginoo sa imong pagkakristohanon, ang kanang salapi, riches nga imong magather sa kalibutan, makahatag nagkagubot sa imong generation. So, if I were you, choose Christ alone. Sa salvation, siya ra. Sa pagkinabuhi nato aning kalibutana, dapat siya ra gihapon. Mga igsuon. So, dunay
duha ka butang ato isgutan tonight to explain ngano nga ang prosperity should be in Christ alone. Number 1, prosperity in Christ's ownership. Dapat diha ka magsugod mga kaigsunan kisay tag-iya sa tanan. Kay kung dili na nimo ma-realize hantud karon, di gyapon na nimo ma-realize even though nadunggan na nimo kadaghan nga beses makaigsoon nga ang Bible nagtudlo nimo, you don't own anything in this world, only God created everything and owned everything. Iya tanan. Bisag nakadungog na ka, but deep inside your heart, you did not agree with it. Dagha mga Kristohanon, wala gihapon mo agree ana. Ngano man, di man gihapon kabuot ang Ginoo. Sila manggihapon nagmanage sa ilang kinabuhi. Sila manggihapon nagbuot sa ilang kinabuhi. O say pamatudan na pastor, wala sila diri. Wala nila gibasi ang ilang kinabuhi sa pulong sa Ginoo. O ngano kibaw man kana pastor? Ngano di man sila excited maminaw o mabasa sa Bible every day? Kita ba kag Kristohanon nga maghila kung di ka basa sa Bible? O maghila kay pabasahon? Ha? Maguba ang kinabuhi kung di ka simba? Na makaingon nga wa na hugno na sad ni akong kinabuhi kay wa jud ko kasimba. Or murag mahugno ang iyang kinabuhi kay sige lang simba. No, murag ba og kanang kapuya oy atong oras mo pag ginkuan gamay ra kay ni kuwang na niya kuman kuan pa simba. Hay. So, ingon ana mahitabo mga igsoon kay dili manggod nato gikuha gikan sa Ginoo ang atong nakaangkon mao na nga mahimong bugat ang pagsunod bisan na lang ang paghimaya sa Ginoo. Dapat ato gyud ang barugan sa atong kinabuhi na ang tag-iya aning tanan natong makita, tanan natong maangkon bisan pag atong hinaguan dili ato mga igsoon apan iya ni Kristo. Kay sa laktod nga pagkaistorya ngano makahimo di kag wa kahimoa. Ha? Makahimo di ay ka maka-achieve di ay ka kung kanang mga butanga wa na gibuhat sa Ginoo. So iya gid ni tanan. No, in 1 Corinthians chapter 3 verse number 21 to 23. Klaro kay Gigon's Bible ri mga kaigsunan di gini malalis. 21 to 23. Ingon's Bible, therefore, let no man glory in men, for all things are yours. So di ka angay maghimaya sa mga tao. Di ka angay maghimaya sa mga tao nga nagpaluyo nimo, sa mga tao nga nagtabang nimo, sa mga tao nga naghatag nimo sa opportunity. Nga naman, kita mga anak ta sa Ginoo og tanang butang aning kalibutan na iya sa Ginoo. Nganong adto man ato sa tao ihatag ang himaya. Nganong adto man ato sa tao ang tao may ato ituboy. Salamat gyud ani niya. Oy, kung wala kung dili tungod ani niya. Di ba? Dapat adto na sa Ginoo mga kaigsunan kay naato na ning tanan unta dapat tungod ni Kristo. Ang problema kay nganong di kaabot nato mga igsoon, kay lain man ang atong giyahat. Nakalimot man ta kisay gyud tinuod tag iya. Tuwa ra makas manager, wa makas tag iya. Tuwa kas manager ni sikit, tuwa kas manager nagpailawom, tuwa kas manager nagsalig, tuwa kas manager ni bilib. Nakalimot ka nga sinwelduhan na pud na siya. O sa diyang resipyat ng manager, kitagtang na sa tag iya. Wa asa naman kadapit. Maunay kapait na to mga igsoon. In verse number 22, the Bible says, Tarawa, whether Paul or Apollos or Cephas or the world or life or death or things present or things to come, all are yours. Iyan na tanan. O tanaw, verse 23. And ye are Christ. O sa may pasabot, anak, ang tanang butang iya sa Ginoo ug ikaw iya ni Kristo. Lisuron pa ba na nato gunahuna? And Christ
is God's. Maoy creator, mga kaigsunan. Maoy tinubdan sa tanan. So si Kristo, maoy tag-iya sa tanan, ug kita na panag-iya ni Kristo, ato pa ba naglabaron ng atong utok, mga kaigsunan, saan man nato atong kinabuhi? Mo na magkalabad-labad atong kinabuhi, kay wa ta kasabot, unsay gyud dapat? We run after other person, other things, other opportunity, and we forget the opportunity that God gave to us, mga kaigsunan, to serve the King of Kings. To become the servant of the Lord of Lords, the owner of everything. Ing ana kagamay ang pagtan-aw sa mga Kristohanon ngadto sa Ginoo. Kung ano man, di ata diri giluwas ta, gipundok tas Ginoo, gitagaan tag mandato, gitagaan tag mando. Nga panlakaw mo iwali ang ebanghelyo, kinsa may nagseryoso? Kinsay nagseryoso nga mga Kristohanon? Unya pag-abot dito sa gawas, nangitag laing amo, nangitag laing serbisyuhan, ug dito nagseryoso. Tuwa dito, hapit, tibok, kinabuhi, ihatag nila. Para unsa? Para sa kwarta. O di ba? Lagot kitang Judas kay gibaligya si Kristo. Kita, unsa man ta? Sa atong gibuhat. Gibaligya ni Judas si Kristo nga wa pa nagsakripisyo. Pero kita nga mga Kristohanon, gibaligya na to si Kristo, humana ang iyang sakripisyo. Okay, sa may mas grabe. Naunaago na ninyo. Kinsa may mas grabe gibuhat nga krimen. Kita nga gipakamatya na. Muna si Judas, sinaway na to mga igsoon. Pero gibaligya na si Kristo nga wa pa nibalik sa iyang pagkaginoo, wala pa naghatag sa iyang kinabuhi. Wala pa nabanhaw. Karon ang atong gibaligya mga kaigsunan, si Kristo isip Dios. Mo'y atong gibsigig baligya. Mao na ato hinuklugan pirmi mga igsoon, and that is why wala kayo ta ana believe anang promise sa Ginoo nga iya tang i-enrich. Wala kayo ta ni believe anang promise sa Ginoo anang tithing unya maabunda ato kinabuhi. Di kay ta mo believe anang mangabig tagkalag magdatag bunga unya panalanginan ta sa Ginoo. Wa kay ta ni believe ana nga manabag tas pobre unya balikan ta sa Ginoo. Wa kay ta ni believe ana. Ang atong gibiliban kanang mga tawo nga nagpromise nato trabaho mo diri sweldoan ta mo. O, kita mos problema sa mga Kristohanon? Wala taani nga prosperity nga gipromise sa Bible. Nahug na ni siya mga kaigsunan, gisige na tugbasa, nya makaingon ta asa naman 9 taon, asa ni dapit. Nahara na diha. Ang pangutana asa kadapit. Nganong wa man ka natagaan. Naklaro man na kayo giingon sa Bible. Asa pa man diha from 21 to 23. Asa man diha dili iyas Ginoo. Di ba? Nya kinsa man na Kristohano dili iyas Ginoo. Mo bitaw ninyo ang Ginoo nga iniglakaw ninyo guyog ta. I will be with you always. Unya kung naa kay panginahanglan, just call me and I will answer thee. Kaklaro sa promise sa Ginoo mga kaigsunan. In Psalm 24:1, ato gyud ni probahan pa gyud nato. Psalm 24:1. Sa iyong Bible, the earth is the Lord's. The earth is whom? The Lord's. And the fullness thereof. Ang earth ug ang sulod iya sa Ginoo, the world and they that dwell therein. Iya sa Ginoo. Wasay di iya sa Ginoo. Ang ano di man na nato isurrender sa Ginoo, iya man na.
When the Lord command us, mga igsoon, to come to Him, why we don't come? When the Lord command us to return the tithes, why we do not return it? When the Lord command us to go and preach the gospel to every creature, why no one is going? When God commanded us to forgive, why we don't forgive? When God commanded us, mga igsoon, to feed the hunger, to help the needy, why we do not go and do it? Because we claim something that is in our pocket as ours. Atong gi-claim, mga igsoon, nga tanang na-achieve nato atua. Mao na ang Ginoo, manigas ka. Pero sayop ta, mga igsoon, nga naman, ningon ang Bible, walay butang aning kalibutana nga imong makita nga di iya si Ginoo. Makita o di makita. Amen. Iya sa Ginoo, mga kaigsunan. No, ang hangin gihatag libre. Libre na. Hindi ka sakit nimo, papalito na kag oxygen. Bright tagit tawot. Di ba? Gihimo na si Ginoo libre. Hindi ka sakit nimo, pabayro na ka. Ephesians 1:3. Ephesians 1:3. Awag sa kingon diri, mga igsoon. Walay ato aning kalibutan na. Kung mamugos jud ka, ala, uli na para makasabot ka. Awahaw sa King's Bible, blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ. Tanawa ha? Who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in who? In Christ. Kung naaman tayo na angkon aning kinabuhia diri, mga igsoon, it is being provided by Christ. It is being provided by God through Christ. Nakasabot ha? Mao na kung unsa man mga kaigsunan nga imong nakuptan karon, seek for an opportunity to do good through that. Kay diha magsigi og flow ang panalangin, abounding, mga kaigsunan, towards you. Mo padung nimo ang panalangin. Unya mo produce og what? Good works. Good works. Blessing, then process sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi, mga kaigsunan, then becoming a blessing. Imo ginay ipasa ngadto, mga igsoon, para dili mahimong stagnant ang imuhang kinabuhi. Mura kag tangke nga wa gilungag. Bubuan pa ka ni awas na magka ni maho na magyanang sud. Makasabot na. Kaya kung magpundo kag tubig, unya pagtanaw naman ni maho naman eh. Imo pa nang bubuan. Wanoy. Itikyaod na ka. Di ba? You're good for nothing. Pero katong tangke, mga kaigsunan, nga inigpuno, distribute na yun dito, dugay na siya manimaho. Di ba? Unya kung butangan na nimo diha og chlorine o unsa na diha pampanlimpyo na may self-cleaning, mulimpyo na siya kay mapuno, muhubas, mapuno, muhubas. Mabita na bisan ang kanang kuan, kanang atabay. Kung dili na nimo hakutan, manimaho ng tubig diha. Pero kung sigihan na nimo kuha nagtubig ng atabay, mas dugay na siya mahugaw. Ingon ana sa nang prinsipyo sa mga Kristohanon. Mahimong baho ning atong kinabuhi atubangan sa Ginoo because we are stagnant. Atong hinumduman, mga igsoon, dili ni ato. It is God nga nag-fill nato ani nga blessing. It is very clear there is a verse number 3. Kinahanglan ang angay mahimaya ang Ginoo. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Nindot kaayo nga verse, pero giguba na, mga igsoon, sa mga baliko og utok. Giingnan nila, si Kristo, di mo Ginoo si Kristo. Na siya Ginoo. Pero di siya Ginoo. Kung ka na basihan ni mga bersikulo, pwede ni mo tuyokon ang utok sa tao.
Aminaw ta? But Christ is the only begotten Son of God. May kag Son of God, kinsa man siya? Di ba? Nya, kumingon ka mga kaigsunan nga, tulo ka persona o sa ka Ginoo, kinsa man si Christ. Apil man siya sa persona. Nya, unsa man nanimo nga di man gyud na mawab sa unsa na kamubo nga bersikulo mga kaigsunan, I and my Father are one. Unsa man nanimo pag langkat ng title ni Christ as God. Or kani nga verse dili ni enough mga igsoon. Gipamatudlan na ni diri, Christ in us. Mao ni siya nag-connect nato ngadto sa Ginoo para ma-providean ta sa atong panginahanglan ug i-enrich gyud ta sa Ginoo mga igsoon ana nga panalangin for the reason nga iya tang gisugo. O karon, wa bang kanituman? Wa ka gi-bless sa Ginoo more than what you need. Unsa na may kinahanglan nato? Hangin maginhawa o libre na na. Tanaw ano mga taong di mangalagad mabuhi bagyapon? Yes. Pero at least ba mabuhi ra gyapon. Pero kung gusto siya ka abundant nga kinabuhi mga kaigsunan, serve the Lord. According to His will. Ang enrichment nga giparami sa Bible tinuod gyud na. There is prosperity in Christ ownership. Kita kinsa man ta? Are we owned by Christ? Then there should be prosperity in us. Tuwa naman sa kalibutan. Kung ano nahugman sa ilang kamot. Because the children of God, ang belonging ni Christ, ang pinalit, ang hinugasan sa iyang hamiling dugo, wala na himong angayan. And God knows that it will only destroy your life if you're going to have it. Prosperity means recognizing that everything we have is already secured in Christ. Both spiritual and material. Prosperity is already reachable. It's already there. Available na mga igsoon. Prosperity, it is just a knee away from us. Ato na lang ng pangayoon mga igsoon. Just make sure nga worthy ka mo withdraw. Nakasabot na? Just make sure nga naa kay napundo before ka mag-withdraw. Kay bisag kung saan pa na ni mag-withdraw, unya wala kay pundo, unsa may hatag mga igsoon. Kita may magtigo managon. Kita'y magtingo. Mabita na gitudloan ta lay not up your treasures on earth. Mamoy kasagaran gibuhat sa mga Kristohanon. Sige tag panindot sa atong kinabuhi diri. Nakalimutan nga kana mawagtang na siya diha. Ang mando sa Ginoo, but lay up your treasures up in heaven. Adto dito tagui ang imuhang treasure. Kay walay makakawat, dili mataya, dili maunsa, dili kaunon sa amag mga kaigsunan. Pure ang treasure nga matago dito sa langit. Unsa man na siya? Mga kalag nga nangaluwas tungod sa imong pagpangalagad. Mao na siya nga klase nga mga kayamanan or treasure nga gipapakita sa Ginoo nato ug samtang naa pa ta diri. He promised to every believer who bear fruit that I'm going to fill you with blessing. Pangayo bisag unsa ihatag sa Ginoo nimo. So kung nakaibaw ka nga iya na ka sa Ginoo, as what 1 Corinthians 3:23 says, then there must be prosperity for you. Ikadua, prosperity in God's provision. He promised provision. Atong balikon mga kaigsunan ang verse 22 sa 1 Corinthians chapter 3. Balikon na ito basa. Whether Paul, who is Paul? Apostle, or Apollos, disciple, or Cephas, or the world, or life, or death, or things present, or things to come, all are yours.
iya sa Dios. Walay iya sa kalibutan diri, walay iya sa yawa diri, mga igsoon. So therefore, walay maimo kung dili itugot sa tinuod na tag-iya. Mao na bisag unsaon pa nato mga kaigsunan og panikay-sikay, prepare sa atong kaugalingon, pagbaid sa atong abilidad, pero kung dili ka tugutan sa Ginoo nga mapanalanginan, wa gyud nay kapuslanan mga igsoon. Because it is God, still it is God that will make the final decision whether you will be blessed or you will be cursed. Iyan as Ginoong desisyon. Ya kita mga Kristiyanon kay bawo naman ta kanusa ta ma-bless. Ay lagi sige mo suksok anang mga ilok anang mga tao mga igsoon gipasimbot tingali ta ng mga iloka ganon di man ta kahawa diha. No, pila ka bug Kristohanon nga tuag gyud mo salig sa tao gyud. Di gyud ta kasalig sa promise sa Ginoo mga igsoon nga pertig yung nindutas promise sa Ginoo. Mas gilikayan nato ang sugyot sa man of God para mabuhi ta aning kalibutan nga naa ta sa duol. Naas kabubuton sa Ginoo. Atong isalikway na ngano man hay nindot kayo ditong opportunity. Well, ginganlan man sa Ginoo sa tanan o ginganlan sa Ginoo. Kristohanon, no, mga faithful servant of the Lord, naa pa ang kalibutan apil, ang kinabuhi, ang kamatayon, ang karon ug ang umaabot. Yes, Ginoo tanan. Wala iya ni kuan kanang imong gisaligan. Wala, mga igsoon. So, ato lang hunaon, no? Think deeply and meditate what the Bible says. In Philippians 4:19, kani mando ni mga kaigsunan ni Apostle Paul sa mga believers dito sa Philippi nga ayaw mo kabalaka kanang inyong gibuhat, wa ni piyungi sa Ginoo. Wala ni piyungi sa Ginoo. Ephesians 4:19, gi-promise ni Apostle Paul in the name of God, mga kaigsunan. Philippians 4:19. Unsay gingon sa Bible? But my God shall supply all your need. Are you listening? Ha? Ang experience ni Apostle Paul, mga kaigsunan, sa dihang nangalagad siya sa Ginoo, ang pobre nga mga kasimbahanan sa Macedonia, mao'y nagpaluyo sa iyang buluhaton. They've been providing Paul sa iyang mga personal needs. And that is why, mga igsoon, when he challenged and encouraged the believer in Philippi, ingon dayon ang message, mga kaigsunan ni Apostle Paul, but my God shall supply all your need according to His riches, not Paul's riches, according to His riches in glory by Christ Jesus. Kinsay mo panalangin na to? God will bless us. May kita mayon, God bless you. Murag kita mo tinubdan mga kaigsunan, God bless you. Sa di pa kami ngo, God bless you, siguro anak ka na ngayon, gano'n siya i-bless. Kay mahog ng bakako ng Ginoo mga kaigsunan. It is God who promised the blessing. Mamita na kita, dili ta basta-basta mga kaigsunan, nga, mga ta, God bless you. May God bless you. Hinaot pang panalanginan kas Ginoo. Ayog diretso, God bless you, brother. God bless you. I demand, I claim. Daga mga grupo, mga kaigsunan, kung ana sila klase mo kuan, kano bang mulayhan ba? I declare, I command the blessing to come to you. God bless you, brother. Kuyawa, oy. Manduan man ang kuan, labaw pa man sa mga anghel. Dilitaan na kabuto, may. Manghinaot ta ba? Manghinaot ta. Pero nakas classroom ba? Hindi ka diretso may teacher. Ma'am, I will go out. Di ba may I go out? Kay pwede ka balibaran, pwede di.
So, ang Ginoo na nagkuan na nagpromise ana mga kaigsunan, girelay ni Apostle Paul ngadto sa mga believers nga tinuod nga nangalagad. Ang Ginoo may nagpromise, I will provide all your needs. Di ba? Tanan nimo kinahanglan akong i-provide, nagpromise ang Ginoo. Unya girelay ni Apostle Paul, unya kita dili pagyud ta mo tuo mga kaigsunan nga naa lagi sa Ginoo ang provision. Kung anong naabot man ngadto sa mga Philippian believers. Gano'n naabot man nila? Because they serve the Lord from the heart. Because they serve the Lord even though naa sa deepest nila nga part sa ilahang status sa kinabuhi, mga igsoon, wa gyud nila talikdi ang man of God. Wala nila kalimti ang man of God. Sila nagpaluyog gihapon bisag ma-at stake ang ilang kinabuhi, padayon gihapon sila nga nag-support. Bisan pag madamay mi, adto gyud mi. Musuporta mi ni Apostle Paul. Mo na tinuod nga mga lagaray, mga igsoon. Dili kay maupay number 1 nga mubulal sa tangkugo sa pastor. Pastor, ptaka lang ni gigiya. Pastor, ptaka giya. Wala gini mo literally gingon ana, pero tuan mo gitangkugo ngadto sa dunggan sa ubang mga tao. Diba? Backstabbing. Mo na nahitabo sa mga kasagaran, mga pastor karon. Wala pa tuho eh. Gipanabi pa, nagtuo sakto ang nanabi. Naminaw man Ginoo ana. Mo na bisag unsaon panimo mga kaigsunan og panikay-sikay sa kinabuhi, nahimo kang bugat sa buluhaton sa Ginoo mga igsoon. Mabugat sa dangimong kinabuhi. In Psalm 23:1, klaro magkayo nagingos Bible diha. Psalm 23:1, kung ang Ginoo mo'y imong gisaligan, kung ang Ginoo mo'y imong gitugyanan sa imong kinabuhi, meaning, kung ang Ginoo mo'y nag-shepherd nimo, ang Ginoo mo'y nagbuot sa imong kinabuhi. Sa Gingos Bible, the Lord is my shepherd, I shall not want. I shall, declaration, not want. Dili maybe, dili probably, but I shall not want. Ngano nakaingon si David na? Because he believed and he knew that God was his shepherd. So kung kita po nasayod po ta, kay nagtuman ta, nagsunod ta wholeheartedly, no? Regardless kung kinsa ng tao gipaingon sa pulong sa Ginoo, nakaibaw ka nga naagyod gikan diha sa pulong sa Ginoo ang gisugo, wa kay duha-duha nga nagtuman mga igsoon, because it is not the word of a man, it is the word of God nga iya giingon. So di nimo dudahan, wala nay mga kuan diha, mga in between diha mga igsoon, kay usay magod nay magwali diri. For example, wa ka ganahi sa nagwali, daghan kayong mga screen diha mga kaigsunan nga dili kalusot. No? Mureklamo kung sa washing machine pa ka mo ay mga igsoon, inlet error. Kuwang sa supply, dili kasud. So kinahanglan nimo pakusgan ang tubig kay ni error ang inlet. Kita mga Kristiyano wa biyata ingon ana. Di ba? But only God is reading each and every one of us tonight. Siya mo'y nagbasa na to. Og faithfully, nag-record siya. Kung unsa iya nakita sa imong kasing-kasing, nag-record siya. Sa dihang naminaw ka, ni-believe ba ka? Sa dihang ni-believe ka, ni-action ba ka? Sa dihang ni-action ka, nalipay ba ka? So diha pa ka i-kuan sa Ginoo, i-rate. Na-delight ba ang imong kinabuhi sa Ginoo? Then, unsa gingon sa Bible? Iyan, nabitang gitug-ana na. And He shall give thee the desires of thine heart. Unsa man ang inyong mga desires diha? Naba mo yung mga desire na bilin? O di kisa may nag-promise, ngayon na i-provide. Unya nung waman ta diha, naningkamot nga mag-delight ta sa atong kinabuhi. Nganong gadilat raman na imong mata. No? Nagdilat ang mata niya, murag wa nakasabot ni noon. Ayo ana mga igsoon. Dapat ato gyud sabton digest it.
Mao bitaw reason nga nung gitagaan gyud tag Holy Spirit. It is not only nga inigkamatay na to, diretso gyud sa langit, di ta makawat sa yawa kay kwan silyado gud tagod. Di ka na ka silyo mga kaigsunan, dili la kay silyo na siya. Pagtutudlo sad. So if He is our teacher, the Holy Spirit is our teacher, there should be teaching. Di ba? So if there is teaching and there is the teacher within us, the one that will help us understand, which is the Holy Ghost, then there should be understanding. And when there is understanding, there should be a performance. So unsa may missing from the understanding to the performance? Unsay missing? Wisdom. Wisdom. And the reason why you are not gaining understanding because you did not get wisdom first. Alam ko na, wisdom first. Wisdom to read. Di ba? And if you lack wisdom, kung nakuwang pa ang imong wisdom, when you get understanding, get all the understanding. And when you lack wisdom, ningon na Ginoo, ask! Pangayo! Because you need wisdom in order to perform what you have learned. Muna, ang sinugdanan gyud wisdom. Unya, unsa may sinugdanan sa wisdom according sa gingon sa Bible? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Di ba? Unya, pagkahuman na kay wisdom, then understanding. You get all the understanding. Oh, you read, understand it. Because God gave you the wisdom to understand. Now, you need wisdom to apply. Wisdom atong gikinahanglan mga igsoon mo na kasagaran na miss sa atong kinabuhi. Di na ito ma-apply unsay ato na learn. Di na ito mabasa tungod kay wa tay wisdom. Sige tag kuha na busy kayo tag unsay ato gigabisihan. So ang prosperity usa na gig-promise sa Ginoo as provision. Ang good news, ang ni-promise nato nga mo provide is the one who owns. Dili siya eredero. Siya gyud ang asindero. Di ba? Ang gingon sa Bible, siya ang nag-atiman. Siya ang husbandry. We are God's people. Unya siya ang nag-atiman nato, siya ang naghimo, giatiman pa gyud ta. Ambot na lang, anong mo talikod ta? Let God be your shepherd. And if you're going to read the whole chapter 23, mga kaigsunan, huwag yung problema sa Kristohanong kinabuhi. Now, prosperity is trusting God's care in every season. Amen. Ha? Seasonal biya ning usay ni atong panudlanan mga kaigsunan. But in every season, naay prosperity. Kaya ang pagsalig nato sa Ginoo, dili mo ila og season. Knowing He provides what we need for life and eternity. Nagtuo ta mga kaigsunan nga ang atong panginahanglan kutob ra diri. But naatay dapat mabuhat diri nga tuwa na sa eternity nato ma-enjoy. Apan diri nato buhaton. That if we're going to miss that, we cannot find it in eternity. Unsa man na siya? The very command of God to go and bear fruit. Bearing fruit, mga ison. Maorag yun na nga gipangayo sa Ginoo nga dunay makuha nato didto sa eternity. Apan diri nato trabahoon. Dili didto. Kay once na mahitabo nga mamatay kag una, unya wa gyud ka ana nangalagad ni uli ka sa langit nga empty-handed. Then didto magbasol na ka mga kaigsunan o hinaaman date. Wa ko'y award. Sayang nga wa ko'y award niya. Samtang ang katong naana didto nga nangamatay na pud niya tuan na sa langit mga igsoon sige kanang abiba sa ilang mga disciple. Oh, give pangabig mo kalang. Ikaw adyo kay maingnan kay
Kisa may imuhang ikuan, kisa may mo paluyuhan nga naa pa diri. Nakuha na to mga igsoon. Ngawa man ka, ang imo ra mga kauban simbahan nga imo gipangaway pud. Unsaon na lang na? Nya magkuhan ka tanaw kasi imong pastor nga giunaw-naan imong dautan. Nganong wa man ko naminaw samtang buhi pa ko. Niabot ka sa langit nga wa gyud da. Bisan na lang na imo duol nimo didto kay namatay na pud ang imong gisulwining, ang imong gitudluan sa pulong sa Ginoo. Iduol nimo brad. It's good to see you in heaven. Hinduta ano eh? Are you listening? What an opportunity nga gihatag sa Ginoo nato mga igsoon na ma-enjoy nato ang prosperity here on earth. Unya connected na didto sa kingdom of God. Kay tungod sa atong pagpangabig ug kalag namunga ta. Unya gipanalanginan ta sa Ginoo, gideclare na to nga Ginoo iya ni tanan, nag-tithes ka, nag-offering ka, tanan nga klase nga mga kuan diha, source of income nato kintahay diri sa atong Kristiyanong kinabuhi. Blessing ang tawag ana mga igsoon, source of blessing. Imong gi-estudyohan gyud. Ug imo jung gituhuan, imo jung gibuhat. So, bless kay ka diri. Igabot nimo sa langit mga igsoon, labaw na. Labaw na. Nakuha na to. Nakuha na to, tinuod? No. Tanawa ra gud kasing-kasing mangunauna. Di ko na mababag mga kaigsunan. Either naa ka sa pedestal or naa ka sa ubos. Kung ang imong kasing-kasing para anang butanga mga kaigsunan, di gyud babag kung unsay imong status sa kinabuhi. Gisugo ta ba? Unya unsa ka dako nga blessing ang naghuwat sa dihang atong atimanon ng mga bata nga naas dan. Ato ipadadi ito sa bukid, unya itudloan na to og panginabuhi, kanang farming, tudloan na to atong buhion, atong paeskwelahon, unya kauman magdako sila dito nga kamao man trabaho, unya naa sila bank account. Ini kadako nila, ini kahamtong nila, sila na mo decider magnegosyo sila kung sila na negosyoon, ready na sila. Ngayon naman, because what we are doing is holistic. Itabangan na to sila, gipatanom na to sila, ang ilan ng mga agi sa diha, mao sa kanon, it's self-sufficient ba? Di ba? Unya, tudloan na to og negosyo. Tudloan na to, especially, pulong sa Ginoo. Unya sila, nakaibaw sila nga, ang Ginoo, ginanit tanan. Tanaw ra gud sa ikuan, pero unsa man nakababag sa inyong kasing-kasing, nga dili mo kakita na. You are thinking of something else. Unsa may nakababag? Then you ask yourself, nanong nag-negative man ta diha? So kita ra gyud makatubag ana sa Ginoo mga kaigsunan. And we need this kind of prosperity in order to fuel this ministry. Amen. We don't need the prosperity of this world. We need the prosperity from the Lord. So dapat mauni ang imong maangkon para mahimo kang qualifier nga mahimo kang part sa buluhaton sa Ginoo aning simbahan. Kay ngano, kung ang imong gidala-dala kanang kayamanan nagikan sa kalibutan aning gikuha, mahimo kang problema aning ministry diri. Kay mamuyboy man ka. Mamuyboy ka, nya kapuyon ka, di ka padayon. So this is a battle. Gubat ni mga kaigsunan, kay di gyud sugot ang yawa ani. But I do believe mga kaigsunan that prosperity is in Christ alone. Wala na dili na to kwaon bisag asa mga kaigsunan para magamit ta sa Ginoo ba? Para mapuslan ta. Para mapalusot sad sa Ginoo ang panalangin nga gi-prepare niya just for us. No, kay di ba gyud masipyat ang Ginoo, sada mo padana siya. Di gyud sayop ang address. Ana gyud nimo pa do. Mana ko ikaw Kristohanon kanya, makaingon ka ngano sa iya man na abot ng kinaklaseng kinabuhi. Oy, ano man sa ako Di gyud masipyat ang Ginoo mga igsoon.
ako man dato ang kuan kaayo, kanang faithful kaayo. Agoy, nakakita ka sa imong faithfulness. Unya ang Ginoo wa. Ha? Di man gyud masipyat ang Ginoo. Di gyud masipyat ang Ginoo mga igsoon. So, ato ni klarohon individually, klarohon nato. Unya focus ta kung asa ta gisugo sa Ginoo, then let's be faithful to Him. No, not to the eyes of people. Pasagdi na ang mga mata sa tao diha. Lisod kaayo i-please ang mga tao. Lisod kaayo. Kinahanglan pa kanang sayawan nimo para mo kuha na sila mo tuo ka na magaling bisag badlungon na kay nga politician, basta mo sayaw niya, malingaw ang mga tao, butar dayon. Unsa na? Ingala nakakuha ng mubuog sa labutan ng mga tao karon. Aritas Ginoo. No, para takdo ni sa Ginoo ning atong kinabuhi. Every head bow, every eye closed. Our gracious Heavenly Father, Lord, once again, thank you so much for the blessing that you have given to us tonight. Thank you, Lord, for showing to us kung asa gyud gikan ang among supply. We are so privileged. Blessed na kaayo mi, Lord, sa dihang naluwas mi. Kay ang protect, ang naga-promise og panalangin sa amoa, ikaw gyud Lord nga mao'y naghimo sa tanan. And please help us not to miss this opportunity. Help us, dear God, nga mahimaya jud kanamo sa among kinabuhi. Ayaw itugot, Lord, nga kanang masakit ka sa among kinabuhi. Salamat kaayo sa opportunity usab sa altar call. I commit to you, your people, dear God, to kneel down before you tonight and to pray and to ask forgiveness, or maybe to ask your guidance and strength to enable them to serve you. Thank you, Lord, for the message this evening. And please now, as they come, Lord, may your name be glorified. In Jesus' name, amen.